Welcome back to our YouTube channel, guys. Alam niyo ba na pwede na pong mag-online booking sa shuttle ferry from Hagnaya to Santa Fe, Bantayan Island, Cebu, or vice versa, galing Bantayan Island papuntang Hagnaya Port. So yan ang ituturo natin in this video. So ginawa ko po siya, sinubukan ko po siya. Nag-online booking po ako noong nakaraang kasagsagan po ng sobrang daming pasahero noong bago magbagong taon at saka yung pabalik ko na rin po sa Cebu City. So napakadali lang po at napaka-efficient ng biyahe kung tayo ay nakapag-online booking. So panoorin ang video na to kung paano mag-online booking sa shuttle ferry, Hagnaya Port to Bantayan Island or Bantayan Island to Hagnaya Port. At yun na nga po, una hanapin muna natin ang ating Chrome or ang ating Google sa ating mobile phone. Kahit sa mobile phone, pwede mag-online booking sa shuttle ferry. I-search po natin dito sa search tab. Type po natin ang barkota.com. Pwede din po sa shuttle ferry mismo na website. Pero ito yung kadalasan kong ginagamit, ang barkota.com. So makikita mo dyan, click mo yan, barkota.com. Tapos makikita mo itong website nila, click natin yan. At nandito na tayo. So makikita mo dito, book now, sa pinakaibaba, i-click po natin yan. At dito na tayo mag-uumpisang mag-online booking ng ating biyahe. So, kung gusto mo ng round trip po pwede, click mo lang ito. Round trip, ibig sabihin, mabubook mo na yung papunta at saka yung pabalik. So, kung one way lang, so one way lang try natin. Click mo itong one way. Tapos, meron ito from. So, saan galing? So, halimbawa, galing tayo ng Hagnaya Port. So, kung galing ka ng Cebu, doon ka sasakay ng barko sa Hagnaya Port. Bali, bibiyahe ka pa kasi ng 4 na oras sa bus galing Cebu City papuntang Hagnaya Port. Saka ka pa doon sasakay ng barko papuntang Bantayan Island. So, para po to sa mga first time na magbabakasyon sa Bantayan Island. Ang Bantayan Island nga po pala ang aking hometown. Kaya madalas akong umuwi doon. So, from, kung galing ka ng Cebu, hanapin mo dito ang Hagnaya. So, ito, Hagnaya. So, click mo yan. Tapos to, so papuntang Santa Fe, Bantayan Island, ang pipiliin mo dahil yan po ang port kung saan ka magdadak or kung saan ka pupunta. Tapos, dito sa depart, kung anong pizza ang iyong alis or ang iyong biyahe. So, i-click mo itong calendar dito sa gilid. So, makikita mo dyan. So, halimbawa, January 20 ka bibiyahe. So, January 20. Ayan. So, tapos dito sa pinakadulo, i-click mo itong search trips. So, guys, by the way, kung ikaw po ay magko-commute, magbabas ka lang galing sa Cebu City, so, mas maigi na. Kung hindi naman masyadong marami yung pasahero, kung hindi naman holidays, so kung hindi season, so huwag ka na lang mag-book kasi bawat oras mayroon namang biyahe. Marami namang barko doon. Pero kung sobrang daming pasahero, tapos kung hindi ka magbabas, kung may sarili kang sasakyan, mas mabuting mag-online booking para pagdating mo doon ay siguradong makakasakay ka kaagad ng barko. So, pero, syempre, by the way, kung may sariling sasakyan nga po pala, ito yung i-click mo dito sa itaas, itong vehicle. So, dyan ka magbubook. So, kung passenger ka lang, so dito ka sa gilid. So, kung passenger ka, gusto mo talaga mag-online booking galing ng Cebu City, so make sure na may enough ka na oras sa biyahe. Kasi yung bus po ay minsan 4 to 6 hours yung biyahe, depende po yan sa traffic. So, itong online booking ng shuttle ferry, this is very useful kung galing ka ng Bantayan Island kasi yung Bantayan, malapit lang yun. Malapit lang ang Santa Fe Port. Kaya kayang-kaya mong i-estimate ang oras mo na siguradong makakarating ka sa port sa iyong schedule na binook mo. So, continue na tayo. Search trips tayo. Halimbawa, January 20 tayo. So, no available schedule. So, wala pa. Masyadong malayo pa ata yung binook natin. So, balik tayo. Click lang natin ang back. So, halimbawa, bukas, January 6. Search trips. So, ayan, makikita natin. So, kung masyado pang malayo, hindi pa pwede mag-online booking. So, ayan, makikita na natin ang mga available schedules. So, merong 2 a.m. Yung presyo, makikita din natin, 330 pesos. So, economy lang lahat ng yan. Walang tourist. So, kung gusto mo yan, 2 a.m., mayroong 4 a.m. So, guys, this is only for shuttle ferry. Kasi yung island shipping na yung isang barko ay wala po silang online booking.
So, 7 a.m., 8 a.m., halimbawa, kukunin natin ang 10:30 a.m. So, i-click mo lang itong select sa ibaba ng oras at ng presyo. Tapos, selected na kukulay green po yan. Click mo na itong continue. So, pagkatapos dito na itong passenger information. So, una, fill up mo muna dito yung contact person, yung pwedeng makontak in case of emergency. So, yung halimbawa, parents mo or kaibigan mo, ikaw nang bahala. Tapos, lagyan mo dito mobile number, tsaka email address. So, siya nga pala, yung mobile number dito at email address, ito na yung mobile number at email address mo para doon na sila magsisend ng iyong itinerary or yung ticket mo. So, make sure na tama ang email address na ibibigay mo at yung mobile number. So, kung okay na lahat ng yan, click mo lang ito dito, I would like to receive, yung maliit na box, click mo yan. Tapos dito na sa passenger details. So, passenger 1, so depende kung ilang pasahero kayo. So, kung isa lang, so isa lang dito, yung first name, yung unang pangalan, tapos MI, yung middle initial, last name, yung apelido. Tapos select mo itong gender, kung ikaw ay lalaki or babae. So, lalaki, male, babae, female. Tapos, date of birth. So, click mo itong calendar dito sa gilid. Tapos, hanapin mo dyan ang iyong birthday. So, sa pagpili ng year, click mo lang itong year. Tapos, pipiliin mo, halimbawa, kung 1990 ka. So, ayan, 1990. Tapos, January 10. So, ayan, lalabas na yan dyan. Tapos, yung type ay adult. Kung adult, kung minor naman, lagyan dito na, i-click itong minor. Nationality, kung Filipino ka lang, sa Filipino. So, kung okay na lahat, click mo na itong continue. Magpo-proceed ka na doon sa pagbabayad. So, sa pagbabayad, hindi na natin i-continue dahil hindi naman ako nag-fill up dito, so hindi yan natin maklik ang continue dyan. So, sa pagbabayad, pwede po ang GCash, pwede din po ang online banking. So, kung GCash naman, ilalagay nyo lang po doon yung inyong, i-click mo lang yung GCash, pipiliin mo, pagkatapos mo i-click itong continue dito, tapos madadirect ka na sa GCash mo. At kung i-click mo na yung continue to pay, automatic na mag-deduct sa GCash mo ang iyong bayad na 330 pesos plus mayroon po palang processing fee na nasa 40 pesos ata yung processing fee. So, ayan. So, ganyan lang kabilis mag-online booking sa shuttle ferry. So, actually, hindi lang Hagnaya to Santa Fe yung pwede dito sa barko ta. Lahat po ng barko ay pwede dito kahit na saan mo gustong magpunta. Tapos, magsisend yan sila ng email sa iyo at i-print mo yung ticket na sinend nila sa email mo. So, ipapakita ko sa inyo. So, umalis ako ng December 30 kasi doon ako nag-New Year sa amin. So, ayan. Napaka-efficient. Sobrang bilis lang. And, by the way, guys, kailangan nyo nga po palang dumaan. So, nandito, take note na passengers are required to drop by at the ticketing office of shuttle ferry by the port area for validation. So, wag po kayong dumiretso sa barko. Dumaan po muna kayo sa shuttle ferry office sa port ng kung saan po kayo aalis. I mean, kung saan po kayo magde-depart. Pero, make sure na dadaan po muna kayo sa shuttle ferry office para sa validation. Bali, kukunin nila itong half ng inyong ticket. So, ayan. So, ganyan lang siya kabilis. Pero, syempre, huwag ka nang pumila. Diretso ka na sa window. Sabihin mo lang na magpa-validate ka. So, pag nakita nila itong ticket mo na naka-online booking ka, matik alam na nila ang kanilang gagawin. So, thank you for watching this video. Sana po ay nakatulong.